Welcome back sa panonood ng video ng Vocals DIY. At kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, please subscribe and hit the notification bell nang ikaw ay ma-notify kapag may bago tayong upload. So ito, may bago na naman tayong isi-share, at ito ay cellphone na basag ang screen. So itong cellphone na to ay Infinix Hot 40 Pro na may model na 6837. So as you can see, ayan. At malamang sa malamang na paglaruan na ito. At sinubukan na ayusin kasi hindi naman yan ganyan eh. Nakadikit sana yan. So ito, meron na tayong bagong LCD screen. So ito yung pinakamura dahil ito ay replacement lang na matatagpuan ninyo sa mga online shopping store. So ito, yan yung pangalan niya, Spark 10 Pro Kit. At yan yung pwede niyang pagpalitan. Hot 30, Note 30, Poba, Hot 30. Yan yung mga modelo ng cellphone na compatible itong screen na ito. So mamaya, papakita natin kapag natanggal na natin kung ano ba yung nakalagay dyan sa original na screen ng cellphone na ito. So without further ado, umpisahan na natin. So yan, tanggalin na natin yung istorbo na yan. At dito tayo magsisimula sa likod. So yan, gumamit tayo rito ng hot air nang sa gayon ay medyo lumambot-lambot yung mga pandikit niyan. At syempre, yan yung parang pick, pero ito ay binili ko rin sa online store. Yan, dalawang klase yan. At kapag naiangat na, so gamit na tayo ng mga ganyan. So yan yung ginamit ko, yung aking SSS card na luma. So ito pinorward natin kasi sa totoo lang napakahirap tanggalin yan dahil dikit na dikit. So konting ingat lang sa pagbakla. So ayan, nakita nyo naman yung LCD nag-on na kusa. So yan, linagyan ko siya ng plastic nang sa gayon hindi na siya bumalik sa pagkakadikit dahil sa totoo lang nakadikit pa sana yan. So tanggalin na natin yung mga screw. At kung mapapansin nyo, ang lolo nyo dyan ay naka salamin na. Ayan, nagkandalabo-labo na yung ating mata sa pagre-repair ng mga electronics, kaya medyo iniwan ko na sana yan. Pero naging advocacy natin kasi yung pag-share dahil sa DIY tayo. So yung gusto kong ma-share sa inyo ay yung kayo na mismo ang gumawa. So dyan sa parte na yan, tatanggalin na natin yung side cover. So as usual, dahan-dahan lang. Sa pagre-repair ng cellphone ay pasensya ang iyong baon kailangan. So tanggalin na natin yung connector ng power button at volume. Magte-testing tayo. Testingin natin yung nabili nating LCD screen kung gumagana ba. Sa ganyang paraan makikita rin natin kung buo ba siya o hindi. Ayun.
So as you can see, nag plus on na siya at mukhang buo naman, ano. Alam nyo naman yung mga online seller, minsan lang ha, padadalan kanya ng peke. So okay naman yung napagbilhan nito, at ito ay imported pa from China. At nabanggit ko na rin na ito ay in order natin sa online shop. So ito sa pagtanggal ng battery, ayan, medyo napaka tricky, at ingat-ingatan natin na hindi yan mabutas. Yan, gamit pa rin yung card para masikwat natin yung mga nakadikit na paste. Hindi na kasi tayo pwedeng mag hot air dyan dahil exposed na tayo dyan sa board, so baka lalong magka problema. Ayan, as you can see, gumamit pa tayo ng lagaring bakal dyan kasi kung kulang tayo sa gamit. May pang ano talaga dyan eh, yung flat na stainless. So ayan, tanggalin na natin yung LCD screen. Ang natira na lang talaga dyan kasi yung LCD screen, dahil baklas na yung pinaka is LCD display. So ayan, ingat-ingat lang at konting check up. So ito yung kanyang original, so compare natin. Yan, mas maporma yung spark, yung replacement, at simple lang yung original. So ito ay made of ROHS, at ito naman ay gawang spark. Ayan. So ang original natin ay raw. Kung pamilyar kayo sa electronics, ang Raw company ay yan talaga yung mga matitindi gumawa ng mga original parts. Makikita nyo yan sa lahat ng mga parts ng electronics. IC, yan, meron yan sila. So ito, fitting na tayo, at ito i-glue na natin siya. So ang glue rito na gamit ko ay yung T7000, yung as usual na ginagamit ng mga technician pandikit. So medyo ano lang tayo rito kasi yung screen ay medyo fragile yan. So kabit na natin yung connector. Yan, himas-himas para dumikit. Kabit na rin natin yung battery. Yan, gamit tayong flashlight dahil talagang medyo may kalabuan na, mahirap na mag-shoot. So lagyan din natin ito ng pandikit, konti lang, huwag naman masyado, hindi kagaya nung original na ano. So kabit na natin yung power button, volume up, yan yung connector nya. So konting himas-himas, diin-diinan ko bahagya, at ikabit na natin yung kanyang, yan yung panel na yan. So dahan-dahan lang sa pag-ipit-ipit, pagdikit-dikit, dahil delikado nga yung ating LCD screen dyan. So lagyan natin ng tape, yung tinanggal natin na tape na ano, para hindi siya bumuka yung kanyang connector. So testing ta. Ayan, lumabas na yung logo.
And voila. Mukhang okay naman. At talagang okay naman. Kasi nga, nayari ko na yan eh. Nagbo-voice over na lang ako eh. Parang linuloko ko na kayo eh. Joke lang. So, yan naman para maipakita ko sa inyo na okay yung ating process. So, kabit na natin yung mga screw. Binilang ko yan, mga kulang-kulang 30 yan eh. So, sa pag-repair naman, dito sa YouTube University, marami kayong matututunan. At kailangan lang lakas lang ng loob para matuto kayo. Kagaya ng mga sinishare ko, ginagawa-gawa ko, yung mga pinaggagawa ko sa buhay. Yan naman ay para yung bang maiwasan nyo na yung pagpapagawa sa iba, kasi sa iba tatagain kayo niyan. Okay, so ito na. Hindi ko na napakita yung pagdikit ng likod. So ayan, testing na tayo. Yan, the best. Okay na siya. Salamat, at kung nagustuhan ng video, please subscribe, then see you on my next vlog. Be blessed.